Kung may 100,000 ka ngayon, malamang naisip mo na ang MP2. Pero ang tanong ay hindi kung kikita ito. Ang tanong ay kung tama ba talagang ilak ng 5 taon ang pera mo. Dahil may isang pagkakamali dito na tahimik lang. Pero ramdam mo paghuli na. Pag-usapan natin yan. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Maraming Pilipino ang naglalagay ng pera sa MP2. Hindi dahil lubos nila itong naintindihan, kundi dahil pakiramdam nila ito ang tama. Paulit-ulit nating naririnig. Safe daw, government back daw, hindi raw basta-basta magagalaw. At dahil paulit-ulit mo itong naririnig, unti-unting nawawala ang tanong. Nagiging automatic na lang ang desisyon. Hindi na pinag-iisipan. Hindi na tinatanong kung akma pa ba ito sa sitwasyon mo. Kapag may ipon, lalo na kung medyo malaki na, may biglang pressure na lumilitaw. Kailangan ko na itong ilagay kung saan. Hindi dahil malinaw ang plano, kundi dahil ayaw lang natin makita na nakatigil ang pera. At dito kadalasang nagsisimula ang tahimik na problema. Walang maliwanag na warning, walang kaba sa umpisa. Parang tama na ang lahat. Hindi dahil mali ang MP2. Hindi dahil walang kita. Kundi dahil hindi lahat ng pera ay handa ng ilak. At hindi lahat ng safe ay tama sa kasalukuyang sitwasyon ng isang tao. At bago natin pag-usapan kung magkano ang pwedeng kitain, kailangan muna nating linawin kung bakit maraming nagkakamali sa desisyon sa MP2, kahit mabuti naman ang intensyon nila. Kung OFW ka o breadwinner, natural lang na gusto mong ilagay ang pera sa lugar na hindi madaling galawin. Kapag pinaghirapan mo ang ipon, iba ang tingin mo rito. Hindi lang siya numero sa account. Pawis yan, oras yan, mga sakripisyong hindi nakita ng iba. Kaya may instinct ka na protektahan ito. Ayaw mo itong basta-basta nahahawakan. Ayaw mong napupunta sa maling desisyon. Ayaw mong sayangin ang pinaghirapan mo dahil lang sa isang maling galaw. Isang hulog, 5 taon, tapos na. Simple pakinggan, malinis, parang malinaw ang plano. Parang wala ka nang kailangan isipin araw-araw. At sa una, pakiramdam mo tama ang ginawa mo. Pero dito pumapasok ang mas mahalagang tanong. Inilagay mo ba ang 100,000 pesos sa MP2 dahil handa ka talagang ilak ang pera ng 5 taon? Handa sa mga biglaang gastos na darating, handa sa mga panahong kakapusin ka, handa sa mga tukso na sasabihing kunin mo na lang muna. Handa sa mahabang paghihintay na hindi mo ito gagalawin, kahit alam mong nandyan lang siya. O inilagay mo ba ito dahil gusto mo lang ng paraan para hindi mo ito magastos ngayon? Isang paraan para ilayo ang pera sa sarili mong tukso, sa sarili mong desisyon. Magkaiba yun. At ang kaibahan na yon, hindi mo mararamdaman agad. Hindi sa unang buwan, hindi sa unang taon. Kadalasan, mararamdaman mo lang kapag nandyan na ang sitwasyon. Na kailangan mo sanang galawin ang pera, pero nakalak na. Ang MP2 ay hindi negosyo. Hindi rin ito shortcut sa pagyaman. Hindi ka pumasok dito para kumita agad. Hindi rin ito para sa mabilisang galaw ng pera o para sa isang desisyon na pwedeng baguhin bukas. Kung ang hinahanap mo ay exciting na kita o pakiramdam na may nangyayari sa pera mo araw-araw, hindi ito ang tamang lugar. Ang MP2 ay isang long-term savings program. Tahimik, mabagal, pero malinaw ang direksyon. Ang kikitain mo dito ay nakadepende sa performance ng pondo, hindi sa market hype,
hindi sa timing, at hindi sa kung kailan ka pumasok. May mga taon na maayos ang kita. May mga taon na mas mababa ang interest rate. May mga panahon na mas maganda ang takbo. May panahon mas tahimik lang. At hindi pare-pareho ang resulta taon-taon. Mahalagang malinaw ito mula sa umpisa pa lang. Dahil maraming nadidismaya. Hindi dahil mali ang MP2, hindi dahil nalugi sila, kundi dahil iba ang inaasahan nila. Akala nila pare-pareho ang kita bawat taon. Akala nila parang negosyo na tuloy-tuloy ang tubo. Akala nila kapag safe, automatic na tama. Pero hindi ganon gumagana ang MP2. Kapag malinaw ang expectation, mas malinaw din ang desisyon at mas kaunti ang pagsisisi sa bandang huli. Kapag sinabing one-time payment, ibig sabihin ay isang hulog lang, isang desisyon, isang galaw. Wala nang susunod, wala nang aayusin buwan-buwan, wala nang babaguhin sa gitna. Pagkatapos nun, hindi mo nagagalawin ang pera. Sa loob ng 5 taon. Walang dagdag, walang bawas, walang atras. At dito pumapasok ang tunay na tanong. Hindi kung kikita ba ang pera, hindi kung gaano kalaki ang tubo, hindi kung safe ba ito sa papel, kundi kung kaya mo bang iwanan ng pera kahit may biglaang gastos na dumating, kahit may emergency na sumulpot, kahit may tukso na magsabing kunin mo na lang muna. Kahit may ibang opportunity na lumitaw na pakiramdam mo mas maganda pero nakalak na ang desisyon mo. 5 taon, hindi ka gagalaw, hindi ka kikilos, hindi ka magbabago ng isip. At dito mo mararamdaman na ang tunay na cost ng MP2 ay hindi kita, kundi disiplina. Ngayon, tingnan natin ang mas realistic na larawan. Hindi yung pinakamagandang senaryo, hindi rin yung pinakamasama, kundi kung ano talaga ang pwedeng asahan. Kung gagamit tayo ng conservative na average base sa mga nakaraang taon, hindi pinakamataas, hindi rin pinakamababa, makikita natin na ang 100,000 pesos ay pwedeng lumago sa mas mataas na halaga pagkatapos ng 5 taon. Walang eksaktong numero dito dahil hindi ito garantiya. Hindi pare-pareho ang kita bawat taon. May mga taon na mas maganda ang takbo. May mga taon na mas mahina. May panahong parang ang bagal. May panahong tahimik lang. Pero may isang bagay na malinaw. Ang kikitain mo rito ay tax-free. At sa dulo ng termino, buo mong makukuha ang halaga, walang kaltas, walang komplikasyon. Hindi ito exciting, walang adrenaline, walang araw-araw na galaw na kailangan mong bantayan. Tahimik ang tubo. At para sa iba, lalo na sa mga taong ayaw ng stress at ingay sa pera, iyan mismo ang punto. Kaya kailan nga ba tama ang MP2 para sa 100,000 pesos? Tama ito kung may emergency fund ka na. Yung alam mong kahit may mangyari, hindi mo kailangan galawin ang perang nasa MP2. Tama rin ito kung long term talaga ang pera. Hindi para sa next year, hindi para sa bigla ang plano, kundi pera na kaya mong iwanan at hayaan mo lang gumalaw ng tahimik sa loob ng 5 taon. At tama ito kung ayaw mo ng stress sa araw-araw ng pag-manage ng pera. Ayaw mag-check palagi. Ayaw mag-isip kung kailan papasok o lalabas. Ayaw ng ingay at kaba sa desisyon. Kung gusto mo ng tahimik, simple at walang iniisip araw-araw, dito pumapasok ang MP2. Pero mali ito kung ito ang safety net mo. Kung ito ang unang huhugutin kapag may emergency o bigla ang gastos. Mali rin ito kung alam mong kakailanganin mo ang pera sa loob ng 1 o 2 taon
kahit pa sabihin mong baka hindi naman. At higit sa lahat, mali ito kung sa totoo lang, hindi ka pa handa sa idea na nakalak ang pera at wala kang kontrol sa loob ng 5 taon. Dahil hindi lahat ng tao ay pareho ang sitwasyon. Iba-iba ang pinanggagalingan. Iba-iba ang pangangailangan. At hindi lahat ng safe ay tama para sa lahat. Hindi ka yayaman dito ng biglaan. Pero kung tama ang timing mo, may 5 taon sa buhay mo na mas magiging malinaw ang desisyon mo sa pera. At minsan sapat na yon. Kung may sense ito para sa'yo, kahit tahimik lang, comment mo lang 100K sa MP2. Kaya ko yan.